Ito na po yung pinakahihintay ng lahat. Yung makalaban ni Magnus, yung mga nag-uusbungan ng mga batang Grandmaster ngayon. Tulad po ni Grandmaster Noderbek Abdusattorov na kung saan number 4 po ngayon pagdating sa standard time control sa buong mundo. Yes, si Magnus nakakalaban po niya yung mga yan. Rapid online, mababa time control. Pero ngayon pong standard, ayan, papapatunayan ni Magnus kung talagang siya ba ang number 1 pa rin kahit sa standard. Kasi huling laro pong tournament ni Magnus, may 300 days na eh. Halos isang taon tumigil yan eh. At nagbalik na nga. So far, looking good si Magnus with 1.5 out of 2. Isang panalo, isang tabla. Round 3, seeded number 2 kalaban niya. Anong mangyayari? Abay, tingnan po natin. Puti si Magnus ang tinira niya D4. Sinagod po yan ni Abdu ng D5, Abdusattorov. Knight F3, Knight F6, tapos C4. So, Queen's Gambit ang pinili ni Magnus na sinagot lang po ng C6 Slav. At pagkatira ng C6, tingnan niyo yung oras, mabilis tumira si Abdu eh. Si Magnus, 1 hour and 26 minutes. Abay, tumira po siya ng panopresa. Alam niyo naman kasi mga common, di ba? Mga ganyan, E3, may mga G3. Yan po yung mga common. Yung iba, makapture agad, exchange variation. Pero ang tinira niya po, Queen to C2. Isa po yan sa mga tirada sa Slav na hindi masyadong ginagamit. Pero ang pinaka-idea po niyan, kasi ako po ay Slav player, ayaw pong palabasin yung bishop dito po sa F5. Kasi ang Slav, automatic yan, bishop to F5, E6. So yung Queen C2, wag kang lalabas, sir. Okay? Ang nagiging problema po ng Queen to C2 nga lang, dahil hindi mo po dinevelop yung iyong mga kabayo muna, o hindi ka nag-E3, kinakapture to. Tapos pagkabawi mo, tinetempohan ng development. Pero ang kagandahan doon for the side of white, bakit inaalaw yun? Medyo nagugulo po yung natural setup ng Slav eh. Nawawala ka sa structure. Kaya po ginawa ni Magnus yan. Anyway, ang tinira po dito ni Abdu is G6. G6 po, yan din po ang aking preparasyon laban po sa Queen C2. Ang idea po niyan, pwedeng suportahan yung Bishop F5 para maituloy. At ang kadalasan pong ginagawa dito, kadalasan po nagbi-Bishop to F4, tapos nag-E3. Tapos gumaganon. Pero mas pinili po ni Magnus na capturein. Ipakita ko lang po kung ano pong mangyayari pag ikaw ay nag-bishop to E3. Normal po na development ang mangyayari dyan. Yan, ganyan po yung kadalasang ginagawa dyan, Knight C3. Ngayon nga lang pagka Knight C3 may sumisikat kasing tirada dito dahil nandito yung Reyna, tinitirahan po agad ng C5. Yung medyo magulo yan kasi magbibigay ka ng pawn pero may Queen to A5. Ayun, hindi mo makapture, may ganun. Bibigyan ng matinding pressure tong diagonal na to. Kasi yung king hindi nakakasling. So, equal po yan. Naging popular po yan na tira nung aking pong inaral pa yan as black. Pero si Magnus, bakit ko dadalin doon? Magnus ako eh. Sabi niya, magaling ako manggulo. Tatanggalin natin sa linya. Ang ginawa niya po, kinapture niya. Binawi po yan ng pawn and then nag-knight to C3. Pagka knight to C3, nag-knight to C6 na sinagot ng bishop to F4 na. So, binago niya lang, kinain niya agad, pero ganun pa rin yung gagawin niyang tema ng development. Ang ginawa naman po is nag-bishop G7, tamang develop, nag-E3, and then nag-castling, tapos nag-bishop E2 develop para makakastling na. So, kung titingnan niyo po yung structure, medyo kakaiba po siya, pero actually hindi siya completely novelty. Nangyari na pala yan before. Para lang siyang exchange variation po ng Queen's Gambit, pero na-weirdohan ka ng konti dahil naka G6 eh. Tapos yung Queen nandito. Normally, dapat nandito pa yan eh. Pero ang ginawang play po dito ni Noderbek, parang ano pa rin, parang Queen's Gambit pa rin po na exchange variation nag-A6. Kasi common idea po yan na magbi-B5, tatalon dito, na knight dito. Common idea yan eh. So pagka A6 po, nag-H3 naman si Magnus. Ang gusto niya mangyari, antabayanan po yung mga tiradang ganyan para may atrasan. No? Ang ginawa naman po ni Noderbek, nag-bishop to F5, hitting the queen. Tumakbo po yan sa may B3. Ina-attack yung B7 at eto na yung pinaka-common approach, knight to A5.
Ang ginawa ni Magnus, Queen to B4, number 1 engine move pa rin na tinirahan ng Rook to E8. Anong reason ng Rook to E8? Hindi po para mag E5. Ang idea niya, ililipat yung bishop dito, aatakihin yung reyna. Yun yung kanyang plano. Ang ginawa ni Magnus, nag-castling na. Finally, para safe na yung king. At eto na nga, bishop to F8 ang tinira. Titirahin ka ng E5 dyan, no? Discovery. Mali pa araw. Pero yun po yung plano niya na sinagot ng Queen to A4 ni Magnus. At lahat po yan ay linya pa rin. Tinirahan po siya ng B5. Ayan, napaatras po yan. At pagkaatras dito na po nagkaroon ng nobility. Meron na kasing natalang dalawang laro bago pa mangyari ito. At ang tinira po doon is Rook to C8. Pero si Abdusattorov tumira po ng Knight to C4 immediately. Ayun, novelty yan. According po sa engine evaluation, kung titingnan nyo, no, close to equal, may konting kurot sa side ng white kasi 0.37 eh. No? Ang ginawa po dito ni Magnus, tumira po siya. Medyo natagalan po siya ng isip dito. B3. Ayun. Na hindi daw siya number 1 engine move kasi naging completely equal if you want to maintain yung slight advantage is G4 daw eh. Kailangan mo itong palayasin. Kasi, nung hindi niya po pinalayas yan, yung knight po na ito, nakatalong po yan sa A3. Nakatalon sa may A3. Ayun. Eh, anong meron dyan? May square po siya dito because of this bishop. Kaya dapat daw pinalis muna. Anyway, napilitan naman si Magnus na mag-bishop to D3. Coach, pwede bang magtanong? Okay. Wag lang mat, anong mangyayari pag nag-G4? Pag nag-G4, may bishop to C2. Eh ano ngayon? Eh tatakbo tayo dito, atakado pa to. Titirahan ka lang ng Queen to A5. Tuloy-tuloy ang pressure, medyo hindi maganda. Kaya very important yung simpleng detalye na kailangan sundutin mo muna ng G4 kanina. Grabe yung engine, lahat nakikita eh. Anyway, napilitan na nga po mag-bishop to D3 para mapalit na kung saan kinapture takes and then tumira ng E6. Ito pong si Noderbeck para nga po mabuksan yung bishop. Tamang depensa na din at magamit din yan. Ang ginawa po, Rook AC1, normal na development. Rook to C8, normal na development. Kinukuha lang po yung open file na sinagot ng knight lang po sa may E2 agad. So talagang umatras yung kabayo para mabuksan na po yung file. At hindi lang yon. Yung knight po kasi dito, kung titingnan nyo mabuti, wala namang ina-attack ng maganda kasi lahat solidly defended. No? Pero pagpunta niya dito, pwede siyang lumipat somewhere over the rainbow. Ang nakikita ko ng maneuver dyan, like for example, gagalaw to, pupunta doon, dito ka, tas makakalipat ka doon. Basta kailangan i-maneuver yan eh. No? Anyway, ang ginawa po dyan ni Noderbeck, Queen to B6, ayan, para konektado na yung mga tore kasi hinahamon eh. Ipapalit-palit kasi. Kaya na Queen B6. Anyway, ang tinira po ni Magnus, Knight to E5 immediately. At pagka Knight to E5, tumira lang po yan ng Queen to B7. Actually, tinitingnan ko yung Queen to B7. Para saan yan? Una, akala ko depensa lang, pero wala namang kwenta kung didepensahan mo yan, eh, depensado na eh. Bakit kailangan niyang umatras? Inanalyze ko ng mabuti at akin pong napagtanto. Ibalik natin. Gusto niya pong i-activate yung kanyang pyesa, lalo na tong kabayo. Gusto niyang sumugod dito. Ang problema, hindi niya magawa pa dahil may Knight to D7. So, yung Queen to B7 will allow Knight to E5 or Knight to E4. Ang ganda po ng Knight to E4 eh. Kahit papano kasi later on may mga plano. B4. Dito, ayan yung Knight to E4 oh, suporta sa Knight to C3. Eh, sabi ni Magnus, wag kang maguls. Alam ko na yan. F3. Para hindi ka makatalon dun. Ayun. Pagka F3, eto naman pong si Noderbeck, tumira na lang po siya ng B4. Para saan yung B4? Aba, syempre, para yung knight na ito, eh magkaroon ng konting gamit. Yes, malakas yung knight tingnan sa Gedli. Pwedeng tumalon dito pero completely defended naman yan. So binipor niya po para yung knight makaikot tapos makaganon. Yun yung sinabi ko kanina eh, no? Kung inalaw yung knight to E4. Anyway, pagka B4, umatras yung reyna. Eh, yan na yung sinabi ko, yung maneuver dito eh. Iba lang yung tumalon, itong knight to E5, no? O kaya ganito eh. Yan yung mga pwedeng idea eh. Tumalon naman po yung kanyang knight sa B5. Pagka knight to B5, nag-knight to D3 na. Eto, hinahataw oh.
hinahataw. At sa laro po, akala ko ang gagawin talaga, persado ka, mag A5 ka para depensahan. Pero mas inintindi ni Abdo Satorov yung C5 kaya siya po ay nag-knight lang po sa may D7. Bakit? Kasi nga magna-knight to C5, binantayan, ayan, para pwedeng tikman lang. Ngayon, ang tanong, coach, libre po yung pawn. Ayun. Libre yan pero hindi po tinix. Kasi kahit malibre yan, may bawi, knight takes D4. Yun ang mangyayari. Once na-capture mo yan, kahit ano, may capture doon. So, equal pa rin. Kaya hindi po ginawa yun ni Magnus. Ang ginawa niya, kinapture niya yung tore, binawi po yan, rook to C1, napilitan magkapalit-palit, no? Pero si Noderbeck hindi mo na kinapture, tinulakan na dinepensa na. Pagka-depensa, nag-king to F2, activating the king na sinagot naman ng F6 ni Noderbeck. Huwag kang tatalon, may mga possibility later on mag-E5. Sinagot po yan ni Magnus ng G4. Aggressive pa rin si Magnus, no? Equal daw po according to engine evaluation, pero Magnus still trying to do something on the king side. Syempre, kailangan niyang manalo. Bakit? Pag natablahan siya, minus rating pa rin. Anyway, nag-bishop to E7 po yan, na kung saan tinirahan ng H4, talagang umaatake si Magnus. Sinagot lang po yan ng rook to C6. Anong idea niyan? Dumidepensa ba yan dito? Hindi. Kasi pagkatira po ni Magnus ng G5, ayan, wini-weekend niya to. Pagkatira ng G5, tinirahan po ng Queen to C8. Yun pala yun. Pinipilit mapalit. Make sure na hindi makuha ni Magnus yung open file. Anyway, kinapture po yan. Binawi. And then kinapture po yung F6. Binawi ng bishop. And then nag-bishop to G5. Hinamon para mapalit, no? At kagandahan niya, pag kinapture mo, magko-connect. Tapos yung knight mamaya, may mga talon dun eh. Anyway, ginawan po ng tiradang Queen to C7 na kung saan simple lang ang gusto, papasukin ka. Kaya kining mo ban lang ni Magnus. Nag-knight to D6 naman. Umikot yung Yoka baby. Dito po pupunta eh. Tapos oh, tatargeting ka dyan. No, may mga pressure na binibigay pati sa pawn. Anyway, nag-knight to G3 to prevent that knight F5, or at least pagka nag-knight F5 ka, titikman yan. Tumira naman po ng king to F7 na activating the king na sinagot ng queen lang doon. Uy, ang nakikita ko pong reason kaya dito siya pumunta, mamaya gusto makasok pa doon eh. Gusto makapasok. Ang ginawa po is naging E7 lang. Bahala ka yung pumasok-pasok. Tapos tingnan nyo yung oras. 14 minutes si Abdu. 8 minutes na lang po. Ito po si Magnus. Move 36 pa lang. Tumira po ng knight to E5. Abay, napilitan po na kainin yung bishop. Takes and then capture. Takes and then knight to F5. Nagkapalit-palit yung pyesa. Lahat po yun may pagkaporsado mong palit-palit mo eh. Kasi pag di mo pinalit, magkakagulo eh. Anyway, pinapalit. Ang ginawa po dyan ni Magnus, kinapture niya na binawi ng pawn, and then nag-F4. Ang F4, dalawa idea niyan eh. Papasok dito, bukod sa depensa, no? Ayan, no? Ang ginawa naman po ni Abdu, sige, pumasok ka. Papasok akong una. Bakit? Eh, pag pumasok ang ganun, daming check, guys. Daming check, walang lubay. Parang babagsak pa to, no? Hindi ko pwede dito, may ganun eh. Ayan, no? Anyway, ang tinira po ni Magnus dun sa kabilang ibayo na masukan, no? Kasi ganito naman gagawin niya, check ako, ang daming check. Sabi naman ni Abdu, check muna ako, sir. Pagkatakbo mo, check muna ulit. Pagkatakbo mo, check ng check ng check ng check, at nauwi na po sa tabla yung laban nila. Tabla ang kinabagsakan. Mukhang maganda naman, pero sa side ni Magnus, medyo malungkot ng konti lang naman. Kasi po, magkaiba yung rating nila eh. Ang difference ng rating nila, 60. So yung tabla po, minus pa rin kay Magnus yan. Minus kay Magnus, tas puti pa siya. Gusto niya ipakita ko sa inyo kung paano gumagana yung rating change. Eto po, pakita ko po sa inyo. Eto po yung PD rating calculator eh. So, puntahan ko lang sila Magnus. Ano ba yung kay Magnus? Magnus 2840. Oh, PD rating 2840. Ang kalaban niya 2780. Ayan, yan po yung rating. Tama ba? Okay, tama. Okay. So, ang K-factor nila is 10. Kasi po, pag nag-reach ka ng 2400 above, ang K-factor mo o multiplier mo is 10. Ngayon, ang resulta tabla.
Okay? Calculate natin yung rating change. Almost minus 1 pa si Magnus. Nakita nyo? 0.9. Negative 0.9. Nag-minus pa si Magnus. So, kung siya po ay maglalaro ng maraming torneo at matatablahan po siya ng world number 4, minus 1 siya. Ganun po kahirap ang sitwasyon ni Magnus. Tapos, pakita ko pa yung ibang laro ni Magnus. O, eto po, nanalo po siya kay Niels. Nanalo siya kay Niels. Ang rating ni Niels, 26.62. Lagay ko 26.62. O, panalo si Magnus. Magkano nadagdag? Tingnan natin. Plus 2.6 lang. Kaya nga po, ang nangyari sa kanya ganito, tinablahan po siya ni Arjun Erigaisi. Tinablahan siya ni Noderbeck, pero nanalo siya dyan. Alam nyo ba ang kanyang rating change? O, pakita ko yung rating change niya. Ito po yung kanyang rating change after 3 rounds. 1 win, 2 draws. Plus rating pa rin po siya na 0.7. 0.7 ang plus rating niya after winning 1 game tapos tabla 2. Kaya ang hirap pong magpataas ng rating or mag-maintain ng rating pag sobrang taas na ng rating mo compare sa mga kalaban mo. Ayan. So, ibig sabihin po, pag naglaban sila ni Jordan Van Poris, tatablaan siya niyan. Minus rating na siya. Tabla lang yun, ha. Magne-negative na siya ng konti. Sa round 4 kasi, kalaban niya si Jordan Van Poris, eh, no? Lalo na kung natablaan siya ni Sue Jenner. Eh, mas matindi yung minus pag natalo. Ganun po kahirap. Kaya nga po, si Magnus, hindi nyo po makikita maglalaro ng mga open tournament yan. Kasi pag naglalaro siya ng open tournament, kadalasan minus rating. Parang nangyari sa kanya po nung nakaraan sa, ano ba yun, Qatar Open. Diba? Binayaran kasi siya doon. May appearance fee. Alam ko, $100,000 ang appearance fee just to play. Nagkalat siya doon. Kasi ang hirap eh. Yung mga kalaban mo gusto lang tabla. Eh minus rating ka pa tabla, pipilitin mo, magte-take ka ng risk, natatalo pa. Eh ganun talaga ang posisyon ni Magnus. Kaya grabe po yung pressure nila pag naglalaro. No? Kaya nga nakakabilib si Magnus kasi nami-maintain niya pa rin kahit papano. Diba? Kahit papano. Anyway, ano po ang naging standing overall after round number 3? Ito po yung standing. Tingnan po natin. Ayan, marami pong 2 points. Noderbeck, Arjun, Magnus, Siagis, Egdormus, Andy Woodward. Lahat po yan may 1 win and then 2 draws. So, ang kulelat si Nils, 0 si Nils eh. Nagkakalat si Nils sa torneyong ito. So, tingnan po natin ang mga susunod na game. At ayan na nga po, kalaban ni Magnus yung pinagdidiktikan nilang kamukha natin pero hindi ko pa tinatanggap. Walang iba kundi si Jordan Van Poris. Kasi tayo talaga, ano tayo eh. Jordan din tayo eh. Van Gubat nga lang. Filipino version. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Huwag nyo din po kalimutan yung ating Biyaherong Chess app na available na po sa Google Play Store and until now sa may Apple nire-review pa rin. Malapit na yan. Konti na lang. May problema na lang daw po kami sa payment eh. Payment method. May higpit pala yung Apple sa payment method eh. Nagkakaproblema kami doon pero inaayos na po yun. And once mag-okay na yun, good to go na tayo. So hopefully in few days. Alright, so muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Abangan niyo po yung mga susunod na video hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. God bless mga kabiyahe. Thank you sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.